Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo ako nanonood. Please click ko na yung Jeremy's TV na ulit. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin ngayon o ang ating reflection na ating pagninilayan. Ang dila ay maliit pero matalas din ito. Nakakapaggalit at nakakapag-upa ng damdamin ng tao. And guys, yan ang ating pagninilayan. So, itong dila na to guys, pakaingatan natin. Diba? Dahil ito ay isang uri na parang tabak. Kung ikay galit, diba? Nakapagsalita ka ng hindi maganda. Dahil sa dila natin. Yeah, diba? So, ito rin ang sumisira sa ating pagiging mag-asawa, magkaibigan, o mga kapatid. Kapag ikaw kasi mainit ang ulo, nagsasalitaan, di ba? Halimbawa, yung asawa mo, minura mo sa harapan ng mga kaibigan niya. So, ano kaya ang mararamdaman niya? Siyempre, mapapahiya siya, di ba? Magagalit siya. Mag-uwi nyo ng bahay, sigurado away yon. Sasabihin siya, minura mo ko sa harap ng mga kapatid, sa mga harap ng mga kaibigan ko. Ganon din sila guys, di ba? Sa mga kapatid, di ba? Mumurahin mo harapan ng mga kapatid niya, mapapahiya din siya. At lalo na sa mga magulang niya. At pag nilait mo rin siya, di ba? Nilait mo, natural, masasaktan din niya. Kaya talagang napakatapang, napakatalas ng dila natin guys. Ito ay nag-aamok din. Diba? Sa kalsada, makita natin. Kaya may nag-aaway, diba? Bigla mumurahin yung isa, magsasalitang hindi maganda, maghahamon, nagiging sanhi ng damage o kaguluhan. Ganito yan guys. Parang sa ilog dalampasigan, di ba? Diba? May pader dyan. Kung nakakita na kasi dalampasigan, di ba? Yung alon, minsan mahina, minsan malakas. So kapag malakas ang alon, kung ano mang pader yan, nakaharang sa dulo ng tubig, unti-unti yang nasisira dahil sa lakas ng alon. Pero pagkatapos niyan, ay bababa din naman. Tapos mga ilang minuto o ilang oras, babalik na naman sa lakas. Kaya sabi sa Santiago guys, chapter 3, verse 5 to 10. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamahang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Yes, malinaw, di ba? Talagang nagpaparumi yan. Dahil nakaka-damage tayo ng damdamin ng ating kapwa. Magulang, kaibigan, o pati yung mga asawa, di ba? So, kailangan natin kontrolin yan. Kung gaano katalas kapag nagmumura ka, naglalait ka, nagsasabi ka ng hindi maganda, pag nakontrol mo yon, ay ang kapalit naman ay yung may nahon, di ba? Kung mga sinasalitang binibitawan natin salita, marespeto, magalang, at lalo na, di ba? Mapagmahal, ay talaga naman yung tao sa iyo, kabaligtaran ng apoy, ay magiging katanggap-tanggap yung mga salitang bibitawan mo. Yung maging mahinahon ka, intindihin mo yung mga bagay na kaya mo pang kontrolin para bago ka magalit, uhupa na yung galit at mawawala yung sakitan at hindi ka makakadamage. Diba? Respetuhan na ang isa't isa. Ganun lang guys. Kasi pagka talagang hindi ka masyadong mapagpasensya, mainitin ang ulo mo, away yan dahil sa dilam. Kaya lahat ng sinasabi natin, lumalabas sa ating dila, pakaingatan po natin. Minsan madalas sa mga mag-asawa, di ba? Mga konting salita lang siya, nagiging big deal, mag-aaway na kayo. Isang araw din na kayo nagkikibuan, 2 araw, di ba? Minsan magkasama pa kayo sa bahay, hindi kayo nag-uusap sa isa't isa. So, hindi maganda. Nasasaktan ng bawat isa sa inyo. Kaya wag po tayong masyadong magsalita ng hindi maganda. Ang importante, yung spread yung love.
Oo, tama lang na minsan pwede kang magsalita ng masakit. Paminsan-minsan, lalo na kung tama ka naman at nakakagalit naman talaga. Pero hanggat pwede, kontrolin natin guys para iwasan yung damage at gulo. Sakitan, di ba? Ah, para hindi apektado ang relasyon natin sa asawa man natin yan, sa kapatid, at lalo na sa mga magulang, di ba? Huwag natin pagsalitaan ng masasakit kasi hindi nila yan halos matanggap. Dahil anak ka nila, mahal ka nila, tapos inalagaan ka nila, iningatan ka nila, tapos ganun lang ang sasabihin mo, mumurahin mo lang sa lalaitin mo lang ang magulang mo. So, wag po natin gawin yan. Kailangan spread natin yung pagmamahal. Di ba? Yung mga magandang salita. Di ba? Maging mahinahon, mapag-intindi. Yan ang mga bagay na kailangan natin gawin. Lalo pat di naman kailangan. Kung hindi naman kailangan magalit, guys. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, lalo na kung ikay magtiwala sa ating Panginoong Isus, tsak yun, ipagkakaloob niya. Ano man ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan, ipagkakaloob sa iyo sa takdang panahon. So tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na Lord. Tinaningan na po sa buhay. At yung ano pang mga sakit na bumabalot, nararamdaman ng kanyang katawan, haplusin niyo po Lord. Tanggalin niyo po. Yakapin niyo po ng mahigpit ang kapatid namin ito. Dahil alam naman namin na walang imposible sa iyo pag iyong niloob. Ganon din po sa pamilyang nagkasakitan dahil sa hindi magagandang salita na lumabas sa kanilang dila, Lord. Ipuhin niyo po ang kanilang dila na maging mahinahon, kontrolin, at mapagmahal ang kanilang ilalabas. Hindi puro pananakit sa kapwa o sa pamilya. Pag-ilumin niyo po mga sugat na kanilang nabitawan na masakit na salita at pagbigis-bigis niyo po ang kanilang ang kanilang pamilya. Ganon din po Lord sa financial na kailangan namin lahat. Lalo na po Lord, dinadalangin ko yung mga kapatid naming walang-wala Lord. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas Lord. Iniisip pa, hinahanap pa, pambili ng ulam, pambahon sa mga bata, lalo na ngayon nag-aaral po, pambili ng gamot, at kung ano-ano pang pangangailangan ng aming pamilya. So lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.